Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ito'y usapang multo. Alam niyo ba? Hindi ang multo na yan, as in ghost employee. Okay. Ayun. Malayo pang araw ng patay. Kaya napansin ko, sabi ko, bakit patay? Hindi yan. Okay. Reklamong anomalya. Eksklusibong inilapit sa atin dito sa Kilos Pronto. Okay. Ito raw yung barangay chairman ng Navotas City. Nagpapasahod daw ng isang multong empleyado, ghost employee. 29 na ghost employee raw nasa payroll ng barangay Sipak Almacen sa lungsod ng Navotas. Kabilang sa listahan si Mariano Silicio Sr. bilang Barangay Anti-Drug Abuse Counselor Badak. Pero ang 63 anyos na si Mariano matagal na raw hindi konektado sa barangay. Maging ang perma niya sa payroll at ang kanyang ID magkaiba. Ang masaklap, ang payroll permado ni Barangay Chairman Antonio Brainy. Abay, mapuno ng utak to. Linang. Kasama natin sa studio ngayon si alias Ricky, balot na balot. At saka para hindi siya makita, talagang buhay ng mga tipster, kinakailangan itago natin siya sa kanyang jacket. Okay. So, alias Ricky na nakatago sa jacket, nakakahinga ka pa dyan? Apa. Okay. Sigurado tayo dyan. Apa, sir. Itong iyong nalaman na kung saan maraming ghost employee dyan sa mga ito'y kabarangay na kung saan inilalantad mo sa amin. Saan mo nakuha to, bossing? Ako kasi yung taong masyadong pakialamero eh. Ususero. Ususero. Bilang isang taxpayer po. Okay. May pananagutan ho tayo bawat isa ho po sa atin. Di ba po? Tulad ng kanta, lahat tayo may pananagutan sa bawat isa. Sa simbahan yun. Walang sino nga nabubuhay. Hira. So, ganito po yun. Hindi ko na po maisip na bakit laging may tanong ho sa sarili ko. Bakit laging may ganito? Bakit may ganyan? Laging may Anong corruption. sagot ng sarili mo sa'yo? Kailangan pa ba na may matibay na ebidensya? Yun lagi ang sinasabi ko sa sarili ko na... Meron kang matibay na ebidensya dyan. Opo, sir. Ayan ay hawak-hawak mong papel. Opo. Nagpapatunay sa papel na yan na merong mga ghost employee. So, bawat sa paglalakad ko po sa Barangay Sipak, marami akong nakakausap, nasasalamuha, bawat isa ho doon. Ang lagi ko pong tinatanong, kumusta na? Okay. Nasaan ka na ngayon? Sa makatuwid, alias Ricky, ang mahalaga rito ay yung listahan na yan. Yan ba'y totoo o hindi? Mapapatunayan ko po ito. Itong hawak ko pong papel na dokumento. Okay, hold on. Diyan ka muna, no? Sa linya ng telepono natin si Antonio Linang, ang chairman ng Barangay Sipak Almacen sa lungsod ng Navotas. Sir, magandang hapon, Mr. Chairman. Chairman? Sino raw po kaya yan, sir? Chairman, si Ben Tulfo. Chairman, kasama, live ho tayo sa, ito ho sa PTV4, kasama si Erwin Tulfo at si Alex Santos. Live ho tayo. Ganon din ho, napapanood tayo sa Facebook page ho ng, ito ho'y Kilos Pronto. Live streaming din ho. Sir, ito ba, totoo ba itong nangyayari daw na sinasabi na marami raw kayong ghost employees dyan sa inyong barangay? Ako naman ho'y nagtatanong lamang para makumpirma ang sumbong ho nitong si alias Ricky sa atin dito. Sino pa nagre-reklamo? Si alias Ricky. Alias Ricky. Okay. Sir, ang mahalaga, sir, tanong nyo lang siguro, hindi na importante kung totoo. Ay, sir. Okay. Ano ho ba? Totoo ho ba to na 29 na ghost employee raw nasa payroll ninyo sa Barangay Sipak Almacen? Ito ba'y totoo? Hindi naman, wala ho pa tayong ganyan, sir. Wala ho tayong. Okay, so wala kayong empleyado na diyan ay nagsasabing ano? Okay? Wala. Wala po. As far as I know, wala po. Ganyan. Wala, okay. Sige. Yung mga sumasweldo po. Okay, sige. Tanong ni Tol Erwin. Sige. Po natin yun. Chairman, magandang hapon, Mr. Chairman.
Apo. Si Erwin Tulfo po ito, live tayo sa PTV4. Mr. Chairman, matanong po kita, okay. Itong si CS Mariano Silicios, ito ba ay nasa Badak pa ngayon? Matagal na pong hindi konektado ito sa Barangay Anti-Drug Abuse Council. Totoo ba ito o hindi? Ay, opo, dati po namin yan, sir. Dati po namin yung officer. Dati, ngayon. Dati. Ngayon, nandyan pa rin. Baka Nasa payroll pa rin eh. Nasa payroll pa rin ba, Mr. Chairman, itong isa rito na yung nakakababanggit lang ho namin? Si Mario tatlo? Silicios. Si Silicios. Hindi ko po alam, checking ko lang, baka pwede pang silipin ko muna. Sir, ito, mawalang galang lang. Sabi mo kanina, di totoo. Pero ngayon, parang medyo nagduda na kayo. Parang para lang ma-confirm ka lang po. Okay. Sorry po Okay, hindi ko lang pero po hawak kasi, nyo ba ngayon, sir? Kasi may listahan ho kaming hawak ho rito na kinukumpirma ho namin. Lumalabas ho na nandito. Itong pinaka-latest na to, kailan to? Titingnan lang natin dito na parang sa papel kasi... alias Ricky? Alias Ricky. Kailan mo na ako ito, alias Ricky? Last month pa lang ho. Last month. Ibig sabihin, boss, ito ho'y nung May. Month of May. Noong May. Pwede ko pong checkin muna, sir, bago po ako sumagot para naman di rin ako magkamali ko. Sige. Ba nandyan po o wala? Mr. Chairman. Apo. Alam niyo ho, pirmado niyo po Iyan. itong mga payroll. Hindi ba ninyo tinitignan kung sino yung pinipirma? Baka mamaya may mapadaan na Erwin Tulfo doon. Pirmahan mo. Kasama Alex Santos, Ben Tulfo. Ben Tulfo, Alex Santos. Pirma kayo ng pirma. Alam niyo ho ba yan? Sir, makinig ka muna. Bilang government official, dapat bawat pipirmahan mo, inaalam mo kung yun ay tama, yun ay kakukulong mo. Yan kagaya niyang ngayon, sasabihin mo ngayon, checkin mo, paano ngayon, nakalagda na yung pirma mo dyan? Kung totoo itong dokumento na pinirmahan mo, sabit ka, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Pirma ka ng pirma, hindi mo alam. O alam mo pala na wala na dyan si Silicios, pero sinueldohan mo pa last month. O ano pa, paano? Totoo itong dokumento na hawak ko, ito yung payroll, ito yung pinipirmahan mo, Mr. Chairman. Sabit ka rito pag may pumunta sa ombudsman, yari ka rito, Mr. Chairman. Graft and corruption ang aabutin mo rito. Mr. Chairman, ako may sasabihin sa iyo. Merong isang mayor diyan sa South, kilala ko, ang pangalan niya Joey. Siya'y sumabit ng ganito at nasabi niya, napirmahan niya pero hindi niya kilala kung sino yung mga tingting dyan. Patay dyan. Parang ganito rin yun. Hindi po pwede. Masisira ka rito, Mr. Chairman. Papacheck ko lang po. Paano pag na-check mo talagang positibo? Ano mangyayari dito? Kasi hindi naman siguro gawa-gawa tong papel na to. Maliban na lamang pag gawa-gawa nito si Ricky, hambalusin namin siya sa harap mo. Narinig mo ba, Ricky? Opo, sir. Pag ito'y sigurado, ibibitay ka namin, sasapatusin ka ng Erwin, ako sisinturunin kita. Hindi po. Loko sa amin. Mr. Chairman, anong gagawin namin pag nalaman na ikay, bibitayin namin? Naku, pasensya na po talaga. Sisilipin ko muna po para ma-confirm. Paano pag nakumpirmado na ito'y talagang ghost employee? Sinong sisisihin natin? Turo mo sa akin. Bulong mo lang. Tayo lang nakakaalam. Sige, dalawa lang tayo. Huwag kayo makinig kayo sa publiko. Ako rin yung may kasalanan yan. Pagka po ganun. Pues, magsindi ka na ng kandila at magdasal ka na. Itutawid ko na lang yung pagkakamali ko, titikin ko na muna ulit yan. Baka napirmahan ko. Sige. Alam mo, sir, ko lang muna. Sir, okay lang po sa inyo. Yang pagkakamali mo, Mr. Chairman, ay hindi po ordinaryong pagkakamali, sasabihin mo sorry. Maaari kang sumabit dyan, makakasuhan ka sa ombudsman, sir. At ganito na lang, mag-ready na lang po kayo ng abogado nyo, sir, para sagutin ito sa ombudsman dahil may complainant po kami, may ebidensya po kami, hawak siya. Sasamahan namin siya sa DILG, doon na lang ho kayo magpaliwanag. Pero, sir, ito'y bilang galang na rin sa iyo, you are still innocent until proven guilty in the court of law. Exactly. Even though may mga dokumento, ito'y susuriin pa rin ng ombudsman. Ipinagkakalob namin ng karapatan mo, sasabihin namin sa publiko, pero maghanda-handa ka na ng abogado. Huwag kang kumuha ng abogago, Sir. Okay, maraming salamat, Mr. Chairman. Alias Ricky. Nakakahinga ka pa ba dyan? Medyo gumagang na ho yung pakiramdam ko. Kasi po, okay na yan. Basta magaan, huwag ka munang gumaan. Paano pag ikaw naman nalaman ng sisinungaling? Hindi ka agad, bibitayin ka namin. Handa po ako sa mangyayari. Kasi
naglakas loob ho ako. Okay, sige na, Alias Ricky. Alam na natin. Tama naman yun. Tabayanan na lang natin kasi hawak na namin ang dokumento mo. Ito'y pareho. Kami, tagalantad lamang, lumapit ka sa amin. Kami naman talaga, talagang ilalantad. Bihira yung mga ganun, ha? Yung mga kababayan natin na lakas loob na isiwalat ang mga kamalian sa gobyerno. Alam mo, Tol Erwin, tsaka Lex, pag ang isang komunidad may magsasalita magsasabi ng totoo, hindi siya papayag kung anumang bagay nakikita niya, sinusuka niya yung kanyang mga nakikita, nilalantad niya sa publiko, nakakatulong ka bilang good citizen. Diba? Matutuwa sa iyo si Pangulong Duterte niya.